Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlaison para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng sitaw o string beans sa timba. Gagawa rin po tayo at magluluto ng masarap at masustansyang crispy sitaw na masarap at masustansyang pika-pika ngayon pong holiday season. Ang sitaw o string beans ay isa sa pinaka-popular na gulay sa ating bansa. Ito ay madaling itanim, masarap at madali pang lutuin. Maraming benepisyong pangkalusugan ang maaaring makuha ng ating katawan sa pagkain ng sitaw. Kabilang na rito ang pagpapababa ng panganib na magkaroon ng sakit sa puso dahil sa taglay nitong antas na flavonoids na nakakatulong sa pag-iwas ng pagbabara ng dugo sa ating mga ugat. Nakakatulong din ang sitaw sa pagkontrol ng diabetes dahil sa pagkakaroon ito ng hypoglycemic influence na nakakapagpababa ng blood sugar level sa ating katawan. Mayaman din ang sitaw sa antioxidant na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer, para magkaroon din ng malakas na immune system. Mataas din ang kanyang fiber content, kaya nakakatulong ito sa pagtunaw ng ating pagkain para magkaroon ng maayos na digestive system, nakakapagpababa ng cholesterol level sa ating katawan. Mayaman din ang sitaw sa vitamin A, vitamin C, mahalaga sa pangangalaga ng ating mga mata upang matiyak na magkaroon ng malinaw na paningin at maiwasan ang eye infection. Gayon din maprotektahan ang ating mga mata mula sa pinsala ng UV rays o oxidative stress. Nabatid nakakatulong din ang sitaw sa pagpapalakas ng ating buto dahil sa taglay nitong calcium at phosphorus na parehong mahalaga para sa pagbugo at pagpapanatili ng malusog na buto at ngipin. Mataas din ang taglay ng sitaw sa potassium, isang mineral na nakakatulong sa pag-regulate ng ating blood pressure, magnesium na isang mineral na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level at hypertension. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng sitaw. Yun ay magtatanim naman tayo ng sitaw sa timba. So ito po yung timba na ating pagtatamnan, no? Malaking timba. Ito po ang ating sitaw. Kuha tayo ng seeds. Ating sitaw. Yan, makikita nyo po laging naka-seeds, ano? Ating mga tirang seeds pagkatapos po nating magtanim. Nang sa ganon ay, daming nakuha. Walang po tayo ng maglalagay po tayo, magtatanim tayo dito ng mga 4 na piraso. Ayan. Ano ba ito? 1, 2, 3, 4. 4 na seeds lang. Yun. Ang 4 na seeds. 1, 2, 3, 4. Kapag tumubo po lahat, pwede po kayong mag-transplant dyan. Ayan, tatanim na natin. Mixture po ng ating lupa ay 60% buwagag na lupa, 20% ay vermicast at another 20% ay carbonized rice hull. So ilagay nyo po sila ng iwa-iwalay na ganyan. Ayan, so iwa-iwalay silang ilagay, tapos itusukin lang po ng 1 inch, ano? Ayan, 1 inch, 1. Ayan. Ayun. So ito yun. Tapos takpan lang po ng bahagya. After 1 week, so yan na po yung ating mga sitaw, no? Tumubo rin po lahat. Yan, maganda po, mataas po yung germination ng ating mga seeds. Isa, 2, 3, 4. So 4, tumubo po lahat ng ating mga tanim na sitaw sa nakatanim po natin sa timba, no? Po yung mga tanim nating sitaw, no? Ititiling dasal na po natin, mas mabilis pong lumaki. Laki na ng sitaw natin. Ano pa lang po ito, nasa 10 days, ano? So titiling the soil gamit po yung gunting, matulis na bagay ay buwagagin po yung lupa, no?
dahil naulanan po sila ng isang araw. Dapat po ay kapag sila maulanan ng ganyan ay ititiling the soil po ninyo. Ang purpose po nito, ang pagtitiling the soil ay malaya pong makagala yung kanilang mga ugat, ano? Hindi po sila maipit. Sa ganoon ay makakuha ng magandang nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So ito po yung ating sitaw. Ito ang ating isanim na sitaw ay mahaba na yung kanyang baging, ano? Yung kanyang baging, so kailangan lagyan ng tulos para doon sa bumaging. Ito yung tulos natin. Ating ilalagay sa ating sitaw. Bali, 4 na puno ito, no? 4 na puno, so 4 na tulos ang ating ilalagay dito sa ating tanim na sitaw. After 2 months, so ito na po yung ating mga tanim na sitaw sa timba, no? Hitik na po yung bunga at pwede ka nang humarbes. So yan po, tingnan nyo po yung mga bunga, oh. Yan po yung mga bunga, kita nyo po. Yan. Yan po. Tapos marami pa pong may ready to harvest na at kasalukuyan pa rin po siyang flowering at may malilit pang bunga. Yan po. Yan. So yan, pulpak po yung bunga ng ating mga tanim na sitaw. Kita po may mga flower pa siya, mga maliliit po. Yan, mga flower. Tapos yan po yung mga bunga. Ano? Nakatanim lang po yan sa timba. So yan po yung mga timba na ating pinagtamnan. Naglagay po ako ng tulos dyan. Yan, ano? Dito, ang dami pong bunga rito, oh. Ayan, oh. Tignan niyo po yung mga bunga, oh. Ayan, oh. Tignan niyo po yung mga bunga, oh. Ready to harvest na po yung mga yan. Yan. So yan po yung ating mga tanim na sitaw, ano? Yan. Ngayon po harvest ako, ano, ng bunga ng ating mga tanim na sitaw. Tayo po ay magluluto ng masarap at masustansyang crispy sitaw alam magsasakang reporter. Masarap at masustansyang pika-pika. Po, i-harvest natin. Ito po, pwede na po i-harvest yan, no? Ayan, kunin lang po ng ganyan. Isa. Yun. Yun. Ano bang malalaki rito ang ating i-harvest? Ito. Ayun. Kabilang side. Yun. Ito. Ito pa. Tayo. Ito. Yun. Ayan. So ito, no, nakarami na tayo. So meron pa tayong harvestin sa mga susunod na araw. Ito, na tayong pang isang lutuan na to, no? So yun pa yung ating i-harvest sa mga susunod na araw nitong bunga at mga tanim na sitaw. Wala kang enough space sa Metro Manila kakatira, pwede po kayong magtanim sa timba. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing crispy sitaw o string beans alam magsasaka reporter. Siyempre po yung ating bida, ito ating bagong harvest na sitaw. All-purpose flour, cornstarch, durog na paminta, asin, soda water, at mantika. So yan po ang kumpletong sangkap. So rin po ay pagsama-samahan natin ang mga sangkap. Unahin natin ang all-purpose flour. Yan. Tapos yung cornstarch. Yan. Nagsama na po natin. Tapos yung durog na paminta. Yan. Tapos ay asin ay po sa inyong panlasa. Yan. Paglalagyan po natin yan. Tapos yung soda water. Lagyan natin. Yan. Yaloy natin mabuti. Mix natin mabuti. Yan. Alright. Hanggang mahalo po Kalat ng gusto, no? Yung sangkap ay mabuo, no? Yan, sama-sama sila ma-spread. Yan, nalagyan po natin mabuti hanggang ma-mix ng gusto, no?
Yan, mawala po yung buo-buo. Ating all-purpose floor at itong cold start. Yan. O, mix lang mabuti. Alright. So ngayon, itong ating sitaw, ididip na natin, ilalagay natin doon sa ating mga sangkap. Yan. Alright. Ayun. So yan po, yung ating sitaw. Nakadip na siya, no? Nilubog natin doon sa ating pinagsama-samang sangkap. Yun. So, ayun, ay lulutuin na natin. Lagay na natin sa kumukulong mantika. Ayan. Yung ating kalang, ano lang po siya na low, low fire. Ayan. Ayun. Okay, tayo natin ngayong maluto yan. Ayun, tingnan natin. Yan, hangin na natin. Yan. Crispy na yan. Ayun, Yan. Ito na po yung ating bagong lutong crispy sitaw ala magsasakang reporter. Yan. Masarap pong pika-pika yan, Lalo na po ngayong holiday season. So ngayon po ititaste ko na, kung gaano po kasarap itong ating bagong lutong crispy sitaw ala magsasaka reporter. Yan, meron po tayong parang sausawan niya, mayo dip. Titikman natin kung gaano to kasarap. Po. Right. Malutong. Tapos ito itong ating sitaw. Manamis-namis dahil bagong harvest. Sapa. Magluto po kayo nito. Tiyak po magugustuhan po ng inyong buong pamilya, lalo na po yung inyong mga anak. Hap! Habang kayo nagbabanding na pamilya, mga bata, magluto po kayo nito. Ano po, lasang-lasa rin yung inilagay nating durog na paminta. Tapos siyempre yung ating iba pang mga sangkap, talagang nagmimix yung lasa. At nangingibabaw yung lasa ng ating bida bagong harvest na sitaw. Nawa po nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po, yung simpleng pagtatanim ng sitaw sa timba, After 2 months na maitanim mo, pwede ka nang umarbes ng bunga ng iyong sariling tanim na sitaw. Malaki pong katipiran yan, Makakatipid ka na, masustansyang pagsasaluhan ng buong pamilya, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain. Dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon. Ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Magtanim din po kayo. Happy farming po! Ngayon po'y sasagutin ko ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Arnel Escobar. Sir Mer, ang neem oil po ba ay pwede ring gamitin kahit hindi aluan ng dishwashing liquid? Salamat po. Thank you very much sa Arnel. Pwede ring gamitin yan pero mas effective siya kapag ginaluan mo ng dishwashing liquid, magtatagal kasi yung bisa o yung amoy ng neem oil para hindi lapitan ng mga insekto ang ating mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Mimi Concepcion, ay Sir Mer, pareho lang po ba ng benefits
ang probiotics sa fruits and molasses. EPS, ano pong sukat ng 1 tablespoon sa 1 liter na tubig? Salamat po. Thank you very much sa Mimi. Yes, pareho lang ang epekto yan sa ating mga tanim na halaman. Sa isang kutsara, sa isang tablespoon, 1 liter na tubig ninyo pong ilalagay tapos ipang-spray po sa inyong mga tanim na halaman.